Hello guys, good afternoon. So yan may hinatid sa atin na submersible. Hindi na daw maandas. So tignan natin kung anong sira nito at anong pos ng pagkasira niya. So yan, upon opening ng ating cover, nakita na natin yung ating dalawang capacitor, sira na, kitang-kita na, sunog. Ayan, nag-shrink na talaga. So, ang itim at napasukan na ng tubig. So, possible yan. Dahil yan sa tubig, kaya yan nasira. So, hanapin lang muna natin ano talaga yung cause talaga. Bakit pumasok yung tubig sa ating submersible? Kasi nakasilt kasi ang ating submersible pump. So, open lang muna natin. Tignan natin. Tandaan lang muna natin yung ating yung switch natin. So, ayan, centrifugal switch pala yan, guys. Then, yung ating governor switch. So, ayan, tingnan natin. Buksan natin kung ano na yung kahimtang niya. So, nabilasan lang natin. Ayun. Sunog na sunog at saka pasang-pasa kasi napasukan ng tubig. So, isa yan sa dahilan bakit nasusunog yung ating submersible pump. Then, check natin. Bilan din natatapos ang ating pag-check. Buksan din natin, tanggalin din natin yung ating cover, yung winding. Yan. Then, check na rin natin itong ating sa ilalim. So, yung ating impeller. So, tignan din natin yung mga oil seal. Oil seal tsaka mga gasket niya. So, tignan natin kung bilisan natin. Gagamitan na natin ng puller kasi matigas kasi yan, guys. Yan. Inay lang. Gagamitan talaga natin yan ng gloves para hindi madumihan yung ating kamay. Kasi may oil kasi ang ating submersible pump. So, ayan. Insulator din yung nilagay na oil dyan, guys. Ayan, tanggal na. So, yung cover ng ating may oil seat, tanggalin din natin. I-fast forward lang natin, guys, para makita talaga anong cause, bakit pumasok yung tubig sa ating submersible pump. Isa to sa mga dahilan kasi na nasusunog ang ating submersible pump once makasupa na ito ng tubig. Yan, short circuit talaga yan kasi tubig na yun. Yan, saan lang natin nakikita din natin kung saan talaga yung port, saan talaga tumaan yung tubig. Kabalik, pupukin lang ng konti. Then, slow motion para may effects din. So, tignan natin ano ba talaga yung dahilan. So, yan, lumabas. Puro na tubig. Oil lang nakalagay dyan. So, ayun. Kinain na ng oil seal yung ating shafting. Ayan. Diyan dumaan yung ating tubig, guys. So, yan. Isa-determine natin na yung shafting kinain ng oil seal. So, yun ang dahilan. Sira na yung ating oil seal at kinain yung ating shafting at pumasok yung tubig at nag-cause ito ng short circuit. Tapos doon na, nasunog na yung ating motor. So, sintensyahan na natin yung ating winding. I-rewind natin to, guys. Yan yung kagandahan pag may marunong mag-rewind ng motor, guys, kasi pag bibili ka ng bago, masyadong mahal. Kung mag-rewind ka lang, labor lang. Taka yung magnetic wire yung bibili mo. Yan. Ipamasin natin yan, guys, kasi wala na. Kinain na talaga ng oil seal. Yan. So, yung winding, sira na. Ito, wala na yung ating shafting. Ito para yung mga naapektuhan na pagkasunog na. Yan. Centrifugal switch. Tapos yung governor switch. At saka mga oil seal, guys, marami talaga naapektuhan sa pagkasira ng ating submersible pump. So, yan, may capacitor, tsaka run at supply start. Yan, guys. So, abang-abang lang tayo sa ating part 2 kasi mag-rewind tayo.
paano pag-rewind ng ating submersible pump. So ayan, ingat tayo palagi guys. Bye-bye, God bless!